Praise Jesus. Praise Jesus. Okay, magandang umaga po muli dito sa palengke ng Phase 5. Dito po sa lumang palengke ng Phase 5. Ako po ay mananalangin na, Panginoon, salamat po dinako mo ko sa lugar na ito. Dalangin ko, Panginoon, ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin at patigilin mo ang ulan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ulan, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Anumang espiritu na hindi mula sa iyo, ginagapos ko, tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. At kinakalagan ko ang Holy Spirit ang mangusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Ang sabi sa John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Mga kapatid, meron po ako ditong babasahin na kung sino mang nais ng babasahin, kumuha lang po kayo dito sa aking harapan ng mga babasahin. Pagdating nyo sa bahay, basahin po ninyo. Ang sabi ng salita ng Diyos sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sino itong salita na ito? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, umpisa pa lamang ng nilikha ng Diyos ang sanlibutan, kasama niya na si Jesus Christ. Bago palikhain ang sanlibutan, kasama na ng Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Tatlong persona sa isang Diyos, nilikha nila ang sanlibutan. Kaya po dito, ay mapapatunayan na si Jesus ay totoong Diyos, hindi po siya tao. Siya po ay nagkatawang tao lamang. Subalit si Jesus ay tunay na Diyos. Kaya nga sa simula, kasama niya na ang Diyos. Bago palikhain ang sanlibutan, kasama na ng Diyos ang salita, si Jesus Christ. At ang salita ay Diyos. Dito po maliwanag sinasabi ni Apostol John na si Jesus ay kasama na ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. Kaya po siya ay Diyos. Kaya kung meron ba sa atin ang pagkaalam kay Jesus ay tao lang, kapatid, nagkakamali ka, baguhin mo yan. Hindi kanyan maililigtas sapagkat Jesus ay Diyos. Kaya nga siya naging tagapagligtas. Sapagkat walang tao ang tagapagligtas kundi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang hindi nagkasala. Ang tao nagkasala at patuloy na nagkakasala. Kaya walang tao na kagaya natin ang aring tagapagligtas. Si Jesus Christ lamang ang tagapagligtas. Sapagkat siya ay Diyos, hindi siya tao. Nagkatawang tao lamang siya, naging kagaya natin, nagkaroon ng katawan ng tao para mailigtas ang tao. Ganun lang yung kasimple. Ang iba kasi sobrang talino, kung ano-ano mga ginagawa o iniisip. Ang salita ng Diyos ang ating sundin para hindi tayo magulumihanan. Ang salita ng Diyos, yung ang pinakabasihan ng katotohanan. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Marunong ka pa sa Diyos. Sinabi na nga ng Diyos, Jesus ay Diyos, tapos ikaw, tao ka lang.
At meron magsasabi sa iyo, tao lang, na si Jesus ay hindi Diyos. Mga sinungaling ng mga yan. Sapagkat si Jesus ay tunay na Diyos, ang Diyos na mismo nagsabi. Sa Diyos tayo maniwala kaysa sa tao. Ang tao sinungaling, ang Diyos ay imposibleng magsinungaling. Kaya sa Diyos tayo manalig at sumampalataya. John 1:2, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Si Jesus daw, ang kahulugan ng buhay, nasa Kanya. Sinong Kanya? Si Jesus Christ. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So na kay Jesus daw, ang kahulugan ng buhay natin. Ibig sabihin, kung wala si Jesus sa buhay natin, kulang na kulang ang buhay natin. Si Jesus ang kahulugan ng buhay. Kung nais mo magkaroon ng kahulugan ng buhay mo, tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo si Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nasa Kanyang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Siya daw po ang ilaw ng mga tao, mga kapatid. Jesus daw po ang ilaw. Kaya sa Kanya tayo dapat sumampalataya. Sa madilim na mundong ito, kailangan natin si Jesus. Sapagkat Jesus ang ilaw. Hallelujah! Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sige, salamat. So mga kapatid, si Jesus ang ilaw ng buhay natin. Kung ikaw, sa buhay mo, marami kang problema, baka kailangan mo ng ilaw. Kung ikaw ay mayroong sakit at karamdaman, baka kailangan mo si Jesus. Kung ikaw ay mayroong dinadamdam sa katawan, kung mayroong kang mga problema na para bang sa tingin mo ay hindi mo kaya, baka kailangan mo si Jesus. Sapagkat si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito. John 8:12, ang sabi rito, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sinabi ng Panginoong Yesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. So, mga kapatid, mga taga-Bulihan, Phase 5, Lumang Palengke, mga nagtitinda, mga namimili, mga dumadaan, kailangan po natin ang ilaw sa buhay natin. Sa madilim na mundong ito, si Jesus ang kailangan natin. Si Jesus ang magbibigay tanglaw sa buhay natin ito na madilim. Ang mundong ito ay madilim dahil sa kasalanan. Ang mundong ito ay madilim dahil sa kaguluhan at kasamaan ng mga tao. Kaya nga, bumaba si Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bumaba si Jesus upang magbigay ilaw sa mundong ito, sa bawat isa sa atin na sasampalataya sa Kanya. Magiging ilaw nila si Jesus habang sila ay nandito sa lupa. Si Jesus na nagsabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So dito pinabanggit ni Jesus, kapag si Jesus ang ating ang Panginoon at tagapagligtas,
Ang sabi ni Jesus, hindi ka nalalakad sa kadiliman. So kung ikaw ay Kristiyano na, nasa iyo na si Jesus, imposibleng lumakad ka sa kadiliman. Sapagkat yung madilim mong pamumuhay, naging maliwanag na dahil kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya nga po, mga taga Lumang Palengke, kailangan niyo pong papasukin si Jesus sa inyong mga buhay. Kailangan niyo papasukin si Jesus, tanggapin siya bilang Panginoon at tanging yung tagapagligtas, sapagkat siya magbibigay liwanag sa bawat isa sa inyo. Sabi nito, kundi magkakaroon na ng ilaw ng buhay. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, meron ka ng ilaw ng buhay. Ibig sabihin, ang pangalan mo ay nakaregister na sa aklat ng buhay sa langit. Kaya nga po, mga taga Palengke, Lumang Palengke, samantalahin natin habang tayo nabubuhay pa, habang tayo may hininga pa, isecure na natin ang ating kaligtasan, sapagkat ang bukas hindi natin alam kung tayo ay mabubuhay pa. Baka ang iba sa atin hindi na namulat ang mata ngayong araw na ito. Baka ang iba sa atin hanggang ngayong araw ka na lang. Kaya nga po, oras-oras samantalahin natin ang oras sa pagkakataon na tayo magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat kung dumating sa atin ang kamatayan nang wala tayong relasyon kay Jesus, mga kapatid, isa lang lugar ang pupuntahan ng tao na walang relasyon kay Jesus, and that is hell. That is hell. Yan po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Hindi natin yan mapapasubalian. Huwag tayong makinig sa mga tao na nagsasabi sa atin, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit niya dadalhin ang tao sa impyerno? Ang pagpunta sa impyerno ay choice ng tao. Choice natin kung tayo magpupunta sa hell. Sabagat habang nabubuhay ka, pinapipili ka ng Diyos. Lalakad ka sa ilaw o lalakad ka sa kadiliman. Lalakad ka sa piling ni Jesus o lalakad ka sa piling ng demonyo. Kaya po mga kapatid, diretsahan ko po sinasabi sa inyo, si Jesus talaga ang dahilan upang tayo makapasok sa heaven. Wala na pong iba. Hindi si Muhammad, hindi si Gandhi, hindi si Buddha, hindi si sino mang saints na alam natin ang makakapagdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi si Muhammad, hindi si Paul, hindi si John. Maging mga sumulat ng Bible, hindi sila ang tagapagligtas. Sila po ay naligtas din ni Jesus bago nila naisulat ang Bible. At nung sinulat nila ang Bible, under sila ng inspiration ng Holy Spirit. Kaya ang Diyos din ang nagdidikta sa kanila ng salita ng Diyos. Subalit hindi sila ang tagapagligtas. Kahit napakabanal nila, hindi sila ang tagapagligtas. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Kaya nga po, wala kay pastor, wala kay father, kay sister, kay brother, kay bishop, kay archbishop, kay pope, kay Maria, wala sa kanila ang kaligtasan. Only Jesus is the Savior of this world.
kailangan niyang malaman ng tao. Huwag kang magpapagod kapag hindi si Jesus ang tagapagligtas mo. It is useless. Sayang lahat ng oras mo, sayang ang resources mo, sayang ang effort mo. Pupunta lang ang tao sa hell kapag walang relasyon kay Jesus. Si Jesus po ang kailangan natin sa mundong ito. Sinabi, John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito po, tuwiran lang nagmula sa bibig ni Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Ang tao ang kulit, hanap ng daan, ang tigas ng ulo. Sinabi na nga ni Jesus, ako ang daan. Bakit ikaw ang tigas ng ulo mo? Sinabi na nga ni Jesus, ako ang daan para maligtas ang tao. Siya lang ang daan para maligtas ang tao. At sinabi na nga ni Jesus, ako ang katotohanan. Ang tao gusto pa rin kasinungalingan. Gusto pa rin lumakad sa kasinungalingan. Sinabi na nga ni Jesus, ako ang katotohanan. Ang tao, mahilig makinig sa sinungaling kesa sa katotohanan. Minsan mahirap tanggapin ang katotohanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang gusto ng tao, lumalakad siya sa kasalanan at maliligtas pa rin siya. Yun kasi ang gusto ng tao. Kapatid, hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, pagsisihan mo ang kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Yun ang gusto ng Diyos. Huwag yung gusto natin. Ang gusto natin, baliktad sa gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ligtas tayo. Pero meron tayong dapat gawin. Dapat natin pagsisihan ang ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Yun ang gusto ng Diyos. Huwag yung gusto natin. Sinabi na nga ni Jesus, sino man na hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mahirap ang tanggapin yon, kapatid. Galing na kay Jesus. Dito pinapakita, si Jesus lang talaga ang tagapagligtas. Bakit ka pa nakikinig sa taong sinungaling? Bakit hindi ka kay Jesus makinig? Lumakad tayo sa katalinuhan, huwag sa kamangmangan, mga kapatid. Sa katalinuhan tayo lumakad, at ang katalinuhan iyon ay masusumpungan lamang dito sa salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, sino man hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag pa po yan sa sikat ng araw. Mga kapatid, sa Diyos tayo magtiwala, sa Diyos tayo makinig. Pag-uwi mo sa bahay, bago ka magluto, bago ka maglaba, mag-pray ka muna. Mag-pray ka muna. Pagsisiyan mo muna ang mga kasalanan mo, knowingly o unknowingly. Yung mga kasalanan, alam natin at hindi natin alam, ihingi natin ang tawad sa Panginoon. Baka kasi nagkakasala tayo nang di natin alam, akala mo wala kang kasalanan, kapatid. Pag walang paghingi ng kapatawaran, walang kapatawaran. Ang gusto kasi ng tao, mamumuhay siya ayon sa gusto niya, tapos pag namatay siya, pupunta siya sa langit. Ano kahilo? Kapatid, walang ganon sa Biblia. Walang ganon sa Biblia. Ang tao ayaw tanggapin yung katotohanan na si Jesus lamang ang tagapagligtas niya.
Bakit ayaw mo tanggapin yun? Yun ang buong katotohanan at yun ang magpapalaya sa iyo sa mga kasinungalingan. Narinig mo nung una, si Jesus ang katotohanan. John 7:37-38, ng huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Meron po mga babasahin dito, pwede po, libre po ito, wala po itong bayad. Ni isang kusing, wala po akong sisingilin sa inyo, libre po ito. Basahin niyo po pagdating niyo sa bahay. Pero bago niyo basahin, nag-pray muna kayo. Pagsisihan niyo muna ang mga kasalanan niyo at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. I-secure po muna natin ang ating kaligtasan bago ang lahat. Sapagkat hindi mo alam kung mamaya buhay ka pa, kung bukas buhay ka pa. Sapagkat ang buhay natin napakaiksi. Meron akong napanood sa social media, inatake sa puso, namatay. Mga kapatid, ang kamatayan bigla-biglang dumarating sa atin. Hindi natin alam, akala mo malusog ka, akala mo okay ka, pero yun na pala yung huling araw mo. Kaya mga kapatid, pag-uwi natin sa bahay, manalangin tayo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang Diyos naman nagpapatawad. Ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal, mapagpatawad. Kapag humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo, patatawarin ka ng Panginoon. Gaano man karumihan, gaano man kalakihan, kapatid, kayang patawarin yan ng Diyos. At nais ng Diyos patawarin ka. Sapagkat alam ng Diyos ang katayuan natin na tayo ay makasalanan. Oras-oras nagkakasala. Kaya nga pumapasok Jesus para tayo maligtas. Para tayo bigyan ng ilaw sa buhay natin. Subalit ayaw natin lumapit sa Kanya. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Tapos pag napunta ka sa hell, sisisihin mo ang Diyos, kapatid. Ang hell is a choice. Ang pagpunta ng tao sa hell ay pinili niya yun. Hindi yung pinili ng Diyos. Kaya nga hanggang buhay ka, sinasabihan ka ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Kanya, at patatawarin ka niya. Ano pang gusto mo? Lahat binibigay na sa atin ng Diyos. Kaya pag napunta ka pa sa hell, it is your choice. Pinili mo yun. Matigas ang ulo mo. Hindi ka nakikinig. Pinagmatigas ba ang puso mo sa Diyos? Imbis na magpakumbaba ka sa Diyos, nagmatigas ka pa sa Diyos. Walang, ang sabi ng salita ng Diyos, walang nagmamataas sa Diyos ang nagtatagumpay sa mundong ito. Lahat ng nagmataas sa Diyos, nandun na sila sa hell. Kapatid, ayaw ng Panginoon magpunta tayo doon sa hell. Totoo po ang hell. Dalawa ang pupuntahan ng tao, heaven or hell. Nasa atin ang pagpili. Hell, kapag tinanggihan mo si Jesus nung nabubuhay ka pa. Heaven, kapag tinanggap mo si Jesus nung nabubuhay ka pa. Ganun lang po kasimple yun, kapatid. Hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Sabi ni Jesus, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Kapatid, kung marami kang problema, nauuhaw ka, lumapit ka sa Panginoon.
Praise God. Bukas nga po. Alam hapon. Amak kita. Hindi yata na. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. So dito po, binabanggit ang Panginoong Yesus kapag tinanggap na natin si Yesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, dadaloy sa buhay natin ang ilog ng tubig ng buhay. Ibig sabihin, mararanasan mo na dito pa lang sa lupa kung ano ang nararanasan nila sa langit. Ang kapayapaan, ang kagalakan, ang proteksyon ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, mararanasan na natin dito pa lang sa lupa. Yun ay kung sasampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang Panginoon tumatawag sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Na kay Jesus ang kapahingahan natin. Kapag si Jesus pinapasok mo na sa buhay mo, meron ka ng kapahingahan. Ang tao ay nanglulumpaypay dahil sa hirap ng buhay na ito. Marami tayong problema, marami tayong pangangailangan, marami tayong pagsubok at mga pangangailangan. Kapag wala si Jesus, manlulupaypay ka talaga. Kaya sabi ni Jesus, sino man nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Lumapit lang kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Pag daw po tayo ay nabibigatan, at totoo namang mabibigatan ka kasi wala kang katuwang sa buhay, sapagkat si Jesus ang ating tunay na kapahingahan. Kapag meron ka ng Jesus, tinanggap ka na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, meron ka ng kapahingahan. Kapatid, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nanglulupaypay? Kapatid, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Kailangan mo si Jesus. Papasukin mo siya sa buhay mo. Huwag matigas ang iyong ulo. Papasukin mo siya. Ang Panginoon ay mahamon. Bibigyan kanya ng kapahingahan. Bibigyan kanya ng rest. Kapatid, sa buhay na to, nakakapagod pag wala kang Panginoon. Ang buhay natin sa lupa, nakakapagod. Minsan na, Kristiyano ka na, minsan, napapagod ka pa rin. Dahil sa dami ng problemang dumadaan. Subalit, kapag si Jesus ay tinanggap mo bilang Panginoon tagapagligtas mo,
at isa sa buhay mo pang salita ng Diyos, kapatid, mararanasan mong kapahingahan kahit puno ka ng problema at pangangailangan. Lumapit ka kay Jesus. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mga kapatid, kapag si Jesus pinatuloy mo na sa buhay mo, tinanggap mo na siya bilang Panginoon tagapagligtas, ang sabi ng Panginoon, magaan dalhin ang aking pamatok at ang aking pasan. Gagaan ang iyong pasan, ang iyong pamatok. Kung patutuloyin mo si Jesus sa puso mo, gagaan ang buhay mo, gagaan ang mga pasan mo, sapagkat minsan si Jesus pa nga magdadala ng iyong mga pasan. Kaya sabi ni Jesus, magaan ang aking pamatok, sapagkat hindi ikaw ang magdadala. Si Jesus magdadala ng iyong mga pasan. Saan ka nakakita nun? Ang Panginoon mo magdadala ng iyong mga pasan. Ang Panginoon mo magdadala ng iyong mga pamatok. Hindi ba lugi-lugi sa atin ang Panginoon? At tanggapin mo siya para siyang magpasan ng iyong mga pamatok. Tapos ayaw mo pa, kapatid, ang tao lumalakad minsan sa kamarmangan. Pinapakita na sa atin ng Panginoon ang kabutihan niya. Hindi mo pa tanggapin. Kapatid, huwag ka magmatigas sa Panginoon, sapagkat walang nagmamatigas sa Panginoon ang papasok sa kanyang kaharian, kundi sila na nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Sila ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang sabi sa Lucas 18:13, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ito po pinapakita yung isang makasalanan lumapit sa Panginoon. Ang sabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Dapat po ganito tayo. Dapat ganito tayo. Alam natin makasalanan tayo at po tayo makasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, for all have sinned. Wala sa atin dito pinanganak, banal na. Pinanganak tayo lahat may kasalanan. Sapagkat yung ating unang mga magulang, si Eva at si Adan, ay nagkasala. Tayo rin po ay nagkasala. Kaya nga sabi ng Diyos, sa salita ng Diyos, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Mga kapatid, ang nais lamang ng Diyos, kagaya ng isang makasalanan lumapit sa Kanya, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Yung tayo nagpapakumbaba at sinasabi natin sa Panginoon, Lord, tunay na makasalanan ako. Patawarin mo ko, mahabag ka sa akin. Linisin mo ko. At ang Panginoon ay totoo mahabag sa iyo. Ang totoo, ang Diyos patatawarin ka. Kapagkat ang Diyos natin mahabagin. Huwag mo isipin, ang kasalanan mo wala ng kapatawaran. Lahat ng kasalanan kayang patawarin ng Diyos. Lahat ng kasalanan kayang patawarin. Ang tanging mong gagawin, humingi ng kahabagan sa Panginoon at ikaw ay Kanyang patatawarin. Ganito ang gusto ng Diyos sa atin, magpakumbaba. Ang tao, nagmamataas pa sa Diyos. Imbis na magpakumbaba, imbis na aminin na siya'y makasalanan, imbis na humingi ng kahabagan, nagmamataas pa sa Panginoon. Imbis na magpakumbaba at humingi ng kapatawaran,
nagmamatigas pa at nagpapalalo pa sa Diyos. Pagkatapos, pagdating sa hell, sasabihin niya, Panginoon, bakit ako napunta dito? Kasalanan mo yun. Kasi nagmataas ka sa Diyos, imbis na magpakumbaba ka sa Diyos. Kaya nga yung makasalanan ito, sabi niya, maapag ka sa akin na isang makasalanan. Yun lang ang gagawin mo sa Panginoon. Ihingi ka lang ng habag sa Panginoon dahil ikaw ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Ako at kayo, tayong lahat nagkasala sa Panginoon. Ang titingnan lang sa atin ng Panginoon ay yung puso natin. Kung tayo ba ay hihingi ng kahabagan o magmamatigas ka lang sa Panginoon. Mga kapatid, gayahin natin yung sinasabi sa Bible na isang makasalanan. Ang sabi niya, mahabag ka sa akin, Panginoon, na isang makasalanan. Yun lang po ang gusto ng Panginoon sa atin. Magpakumbaba tayo sa Kanya, humingi ng tawad sa Kanya. Pagdating mo sa bahay, mag-pray ka, humingi ka ng kahabagan sa Panginoon at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Maging ang mga kabataan, kapag ang bata alam niya na ang tama at mali, kapatid, pwede na siyang mapunta sa langit o sa impyerno. Sa langit, kapag meron siyang Kristo, kapag nagsisi siya sa kanya mga kasalanan at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at sa impyerno, kapag tinanggihan niya ang offer ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkakataon sapagkat hindi mo alam kung mamaya buhay ka pa, kung bukas buhay ka pa. Sapagkat ang kamatayan, para po yung bigla-biglang dumarating sa buhay ng tao. Lalo na kapag ikaw ay nagmamatigas sa Panginoon. Kaya nga po, hanggang tayo may hininga, hanggang tayo nabubuhay pa, samantalahin natin ang ating kaligtasan. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, maabag ka sa akin, makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. At tinanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Pagkatapos noon, kapatid, masisecure mo na ang iyong kaligtasan. Para anytime tumating sa iyo ang kamatayan, wala kang pag-alala. Sapagkat ang pangalan mo ay susulat na sa aklat ng buhay sa langit. Kapag wala ang pangalan natin sa aklat ng buhay, wala tayong langit na mapupuntahan. Kaya nga po, samantalahin natin may sulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Hanggang buhay ka, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Kaya nga po yung mga namimili dito, mga nagtitinda at namimili, pag-uwi nyo sa bahay, mag-pray po muna kayo. Bago kayo maglaba o anumang gagawin ninyo, mag-pray po muna kayo sa Panginoon. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayan ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito binabanggit ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kamatayang pisikal. Tayo po mawawala sa mundong ito, at kamatayang espiritual, yung ating kaluluwa mapupunta sa hell. Yung po ang totoo, ang tao ayaw sa hell. Subalit ang ginagawa niya naman,
papunta siya sa hell. Yung tinuturo ng Diyos, ayaw niyang gawin. Anong gagawin ng Diyos sa iyo? Ayaw mo sa hell, pero yung ginagawa mo, parang sinasabi mo, pupunta ka doon sa hell. Anong gagawin sa iyo ng Diyos? Kaya nga sinasabi ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba ka sa Kanya. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. Kung ayaw mo talaga sa hell, gawin mo yung sinasabi ng Diyos, hindi yung sinasabi mo lang. Yung sinasabi ng Diyos ang gawin mo, huwag kang matigas ang ulo, huwag kang palalo, huwag kang lumakad sa kamangmangan at sa pagiging palalo. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Doon, masasabi natin na gusto mo talaga sa heaven at ayaw mo sa hell. Pero ang tao gusto sa heaven, pero pinipili yung daan papunta sa hell. Tapos magsisisi, huli na, nasa hell na siya. Pag ang tao namatay na, wala nang pagkakataon magsisi. Hanggat buhay ang tao, may pagkakataon siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga po, lagi nating unahin ang ating kaligtasan. Yung po ang pinaka-importante sa tao, ang kanyang kaligtasan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, what shall it profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Maraming mga tao, inuna ang kayamanan sa mundong ito, subalit nauwi lang sila sa hell. Anong pakinabang nun, kapatid? Anong pakinabang nun? Wala. Kaya nga po, kung matalino ka, sundin mo ang salita ng Diyos, magpakumbaba ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang binabanggit ng salita ng Diyos. Si Jesus, ang ating kaligtasan, binayaran ng Panginoong Jesus. Upang hindi tayo mapunta sa hell, ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus bilang kabayaran upang hindi ka mapunta sa hell. Subalit meron kang gagawin. Kailangan mo magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo, sampalatayanan mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Gawin mo na agad yan, sapagkat kung namatay kang walang Jesus, kapatid, kawawa ka. Ang hell, naglalagablab ang apoy. Ang sino man napupunta doon, hindi na po siya makakaalis doon habang buhay na po ang kaparusahan niya sa hell. Subalit pinapaliwala natin ito. Akala mo kasi ang Diyos hindi ka hayaan mapunta doon. Hindi ka talaga gugustuhin ng Diyos pumunta doon sa hell. Subalit ikaw ang nagdadala sa kaluluwa mo sa hell, sapagkat lumalakad ka sa kasalanan, hindi ka humihingi ng tawad. Hindi pa yung tao makasalanan, sabi niya, Panginoon, mabag ka sa akin, ako'y makasalanan. Ganon ang Diyos sa atin. Yung tayo magpakumbaba, humingi ng kahabagan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon
at tangi mong tagapagligtas. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y panganak na muli o yung born again experience, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang Bible na nagsasabi, si Jesus na nagsasabi, kailangan ng tao may panganak na muli. Maborn. Praise God, praise God. Dito binabanggit ni Jesus, ang tao kailangan may panganak na muli. Ibig sabihin, yung pagiging makasalanan niya ay mamamatay at ipapanganak muli ang kanyang espiritu at kaluluwa sa bagong buhay. Mangyayari lamang yun kapag siya ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Praise Jesus, praise Jesus. John chapter 3 verse 7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo ipanganak na muli. Ibig sabihin ng Panginoong Jesus, ang tao dapat magsisi sa kanyang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas upang may panganak siyang muli. Ibig sabihin yung dating ikaw na makasalanan ay mamamatay na sa espiritual at mabubuhay, ipapanganak kang muli bilang bagong nilalang na meron ng Kristo Jesus sa buhay mo. Kaya nga managsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So mga kapatid, kailangan natin magbalik loob sa Panginoon. Hanggat buhay ka, magbalik loob ka sa Panginoon. Pag namatay ka na, wala ka ng pagkakataon magbalik loob sa Panginoon. Ang iba, iniisip nila, pag mamamatay na lang ako, doon ako magbabalik loob sa Panginoon. Kapatid, it's too late. It's too late. Hanggat ikaw malakas pa, hanggat ikaw merong pangininga, yun ang pagkakataon mo magbalik loob sa Panginoon upang mapawi ang iyong mga kasalanan.
Kaya nga hanggat ikaw ay humihinga pa, magbalik loob ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo, at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kaya nga po, pag uwi nyo sa bahay, mag-pray muna kayo bago nyo gawin ang mga gusto nyong gawin. Mag-pray muna kayo, humingi muna kayo ng tawad sa Panginoon at tanggapin nyo muna siya bilang Panginoon tagapagligtas upang masiguro mo ang iyong kaligtasan. O pinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung tayo daw po magpapakumbaba sa Diyos, ay tapat siya na tayo patatawarin. Mga kapatid, ang Diyos na nagsasabi, patatawarin ka niya. Lumapit ka lang sa Kanya, patatawarin ka niya. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano man karumi ang iyong kasalanan, kaya kang patawarin ng Panginoon. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Kaya patawarin ng Panginoon anumang kasalanan natin. Subalit ang lahat na tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Mga kapatid, kailangan na natin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang maging anak ka ng Diyos. Matatawag kang anak ng Diyos sapagkat yun ang sabi ng salita ng Diyos. Nais ng Diyos maging mga anak tayo ng Diyos. At mangyayari lamang yun kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas, magiging anak ka ng Diyos. Pag tinanggap mo si Jesus, magiging anak ka na ng Diyos at kasama mo na si Jesus habang buhay hanggang sa pagbabalik ni Jesus na malapit na. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan upang lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Dito maliwanag sinasabi ng Panginoon, ang nakikinig sa Kanyang salita at sumasampalataya. Ang sabi nito, darating, hindi siya darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kaya mga kapatid, lumipat na po tayo sa buhay. From kamatayan, lumipat tayo sa buhay. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at aming tagapagligtas. Ako po ay mananalangin na sa nais lumipat sa buhay mula sa kamatayan. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, patawarin mo po ako. Mahabag ka po sa akin na isang makasalanan. Patawarin mo po lahat ng mga kasalanan ko, knowingly o unknowingly. Lahat po ng kasalanan ko, patawarin mo po, Panginoong Yesus. Salamat po, ako po yung pinatawad, ako po yung nilinis. Kaya naman po, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita, Jesus,
bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Magmula sa araw na to, ikaw na lamang ang aking sasampalatayanan at wala nang iba pa. Salamat, Panginoong Yesus. Ako iyong pinatawad, ako iyong niligtas, ako iyong nilinis, at isinulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoon, ikaw na po bahala sa akin. Salamat po sa lahat ng gagawin ko. Samahan mo po ako, Panginoong Yesus. Salamat po sa pangalan ni Yesus at sa mga susunod ko pang gagawin. Ikaw na po bahala sa akin. In Jesus' name, amen. Amen. Kung ito po ay sinunod ninyo, panalangin ito, binabati ko po kayo, kayo po ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At ang pangalan nyo ay naroon na. Yung po ang gate pass po ninyo para makapasok sa langit. Yung hindi nakasunod, pag-uli nyo po sa bahay, mag-pray po kayo. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, tanggapin nyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. God bless po sa inyo lahat. Marami po salamat. Ay, puto-puto, suma! Suma, puto! Bili na po kayo! Cinta kasi. Meron po. Ito lang. Yan po ay gamot sa mga tao. Dalisay lang. Puto! Ay, sister. Magtapos itong basahin, service. Thank you. Boss, bigyan ko kayo, ha? Tapos na po kayo. Bigyan ko po kayo, ha?
kita babasahin. Boss, bigyan ko kayo babasahin ha. Mag-isa kayo. Tapos, magtapos na tayo. Boss, bigyan kita babasahin. Ipasa na lang ha. Hindi rin po. Hindi ako babasahin. Ana, bigyan kita babasahin. Ah. Atay. Brad, bigyan kita babasahin. Yo, ate. Please, bigyan kita babasahin. Thank you, thank you. Bigyan ko yung babasahin. Oh, thank you. Ayun mo. Mga Brad, bigyan ko kayo babasahin. Boss, bigyan mo to, kuya. Kasamahin niyo po sa loob. Ganyan din siya. Please, bigyan kita babasahin. Bigyan ko kayo babasahin. Tag-isa kayo, tag-isa kayo. Basahin ko. Brad, ikaw. Basahin. Boss, bigyan kita babasahin. Babasahin lang po. Hindi po yan. Walang bayan. Kayo po. Thank you po. Good morning po. Good morning. Sa wakas, nakapos yan. Nag-aambon pa nga. Ang oras na ba? 10? Saan po kayo destino ngayon, Pastor? Diyan sa palengke dyan. Katatapos ko lang.
Tapos na po kayo. Oo. Ganun po pala. Eh, manahan ko yung ulan. Para hindi ako abutin. Pwede makasiya kaya muna ulit. Opo, wala yatang tao. Sige po, pwede po. Wala Nakabukas yan ba si yung ilaw? sister. Hindi po po alam. Saan ba ang ilaw? Doon po sa may ibabaw ng washing po. Kaunigit. Ang tao talaga eh. Kain po, may pandesal po. Sige lang, sige lang. Sige oh. Dali, kain ka muna. Dalhin dyan. Ito po, Pastor, pass ka na lang po ulit. Para po sa... Good morning. Bakit ba kayo? Yes, Yes, yes. yes, yes. Nag-fill up na kayo? Nag-fill up na kayo, sis? Ito. Pirmahan mo po. Pirmahan po. Naka-ready na yung mga ano mo, ha? Kasi ipupul ko eh. Nanangiram ako sa ano, Sana pamangkin ko. po. Nanangiram ako sa pamangkin ko. Balik mo yan ha. Kasi alaw